Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikuskon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patrol Balita alas 11. Dinhi inyo mabati ang mga labas ug nag-unang balita. Sulod o gawas sa nasod. Patrol Balita alas 11. Maayong buntag, Misamis Oriental, tibok nasod mas tibok kalibutan nga nabot sa atong sibyahan. Adlawng Martes karon, Marso 11, 2025. Nagapaminaw kamo sa Miss Or Radio 7.5 News FM. Kinayang yung tigbalita, Miss Or Julina Lua bala sa Miss Or Radio Patrol, balita sa alas 11. Kinay mga nagunang balita karong orasa. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Hiroshima Dragonflies, kampiyon sa ASL. Sa Celebrity Balita. Sena Ramos, ikoronahan nga 4th runner-up sa Miss Global 2025. Alang sa balita sa negosyo. Unang yellow alert sa Luzon Grid, nasinati. Sa balita, kawas sa nasud. Oil tanker o cargo ship sa northeastern coast of England, nagbangga. Sa balita, sulod sa nasud. Pilipinas ug Canada nagabli og Chaplain Resiliency Development Course. Sa balita sa rehiyon. Asin Industry, buot lang taon sa DTI Region 10, aron mapalambo. Alang sa balitang lokal. Road clearing inspection gipahigayon sa buhatan sa Mido sa Taguluan. Groom gilumay sa bride. Og 2025 Pop Dev Club Convergence gihimo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa pulis, balita. Duha ka suspect sa bypass operation na dakpan at ay matalinin sa itong pagbalik human sa pahinumdom. Matag-adlong Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahaya dinhi sa 87.5 Miss Or Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kun MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya inyong mabati matag-adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss Or Radio. Atangi! Miss Radio. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Gipildi sa Hiroshima Dragonfly sa Japan ang tauyuan na puwan pilot sa Chinese Taipei sa score nga 72-68. Domingo sa gabi sa final sa 2024 to 2025 East Asia Super League con EASL Basketball Tournament sa Studio City Event Center sa Macau.
Naangko ni Dwayne Evans ang Most Valuable Player honors nga mitapos uban ang 18 puntos, 11 ka rebounds, 4 ka assist ug 3 ka blocks alang sa Hiroshima Dragonflies nga nahimong ikaduhang kampiyon sa bilig. Si Kerry Blackshear Jr. mitalig 13 puntos, 15 ka rebounds ug 6 ka assist samtang si Kejero Mitani adunay 10 ka puntos. Si Lee Chon na siyang mao'y nangulo sa tauyan na Pion Pilots nga adunay 20 puntos o 3 ka rebounds nga gisundan ni Trevion Graham nga adunay 16 puntos, 6 ka rebounds, 3 ka assist ug 2 ka steal samtang si Pai Yao Cheng nihatag 11 puntos, 4 ka rebounds, 3 ka assist ug 2 ka steals. Sa sangkaalang si katulong pwesto gipildi sa New Taipei Kings ang Ryokyo Golden Kings sa score nga 84-80. Si Jeremy Lin may score og team high 18 points samtang nidugang og 16 points. Matag usa sila si Joseph Lin o Kenneth Manigault Jr. Sa Celebrity Balita. Mihatag og impresibong performance sa Miss Global Pageant sa Thailand ang representante sa Pilipinas nga si Sena Ramos. Ang Filipina Beauty Queen mitapos isip 4th runner-up din si No Van Nguyen sa Vietnam ang nakadaog sa Miss Global 2025 crown. Ang nabilin nga mga runners-up naglakip sa mga delegado gikan sa Jamaica, Puerto Rico o Estados Unidos. Si Ramos nagtinguha nga magkuha ang ikaduhang Miss Global title sa Pilipinas sunod ni Shane Tormes ni adtong tuig 2022. Mapasalamaton si Sena Ramos sa iyang 4th runner-up finish sa Miss Global 2025. Si Tormes sa iyang bahin niingon nga mapasigrabuhon siya sa pasundayag ni Ramos sa Miss Global 2025. Human sa pahinomdom at ang tali sa balita sa negosyo gawas sa nasod. Sa bag-ong Cagayan, tanan makatrabaho, libre ang college ug pagpahospital ug walay makabaligyag droga sa atong mga anak. Sa bag-ong Cagayan, tutukan ang solusyon, dili ang komisyon. Aron masulbad ang problema sa traffic, panubig, basura ug baha. Pompey Lavinia, ang atong bag-o nga mayor para sa bag-ong Cagayan. Pompey Lavinia, bag-o nga mayor para sa bag-ong Cagayan. Sulayan ta! Miss Radio. Alang sa balita sa negosyo. Nipagawas ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa ilang unang yellow alert alang sa Luzon Grid tungod sa kakuwang sa operating margin taliwala sa pagsaka sa temperatura niadtong Pitsa 5. Ang pinakataas nga heat index sa Luzon niabot sa 42 degrees Celsius sa Itiagi ug Baler. Samtang NGCP nakatala og peak demand nga 11,829 megawatts nga adunay available nga kapasidad nga 12,488 megawatts nga nagbilin ug gamay nga operating margin nga 659 megawatts. Sa balita, gawas sa nasud. Usa ka bangga ang naitabo sa baybayon sa northeastern coast of England nga naglambigit sa chemical tanker nga Stena Immaculate og sa container ship nga solong ni adtong Lunes, Marso 10. Naitabo ang insidente dihang nadasmagan sa solong ang nakaangkla nga Stena Immaculate nga nabuak ang tangke sa kargamento niini og mipagawa sa jet fuel ngadto sa dagat. Misampot kini sa sunog og daghang pagbuto sa duha ka mga barko nga nag-aghat sa mga tripulante sa pagbiya sa barko. Gireport sa lokal nga mga opisyal nga 32 ka mga individual ang gitambalan sa mga ambulansya. Nga usa na lang ang nahabilin nga na ospital sa hapon. Ang tinubdan sa seguridad sa kadagatan nagpakita nga wala ebidensya sa malisyosong kalihukan nga may kalabutan sa aksidente. Human sa pahinomdom at ang tali sa balita sulod sa nasudog balita sa rehiyon. Kini nga programa hatug kanato sa FDC Misamis Power Corporation. Harnessing energy, empowering communities. Atangi ang programang Pamilyang Misamisnon Unahon dinhi sa Miss o Radio 87.5 FM matag adlaw Lunes
Miyerkules ug Biyernes, alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Sa kanunay, Pamilyang Misa-Misnon, unahon. Miss Radio. Sa balita, sunod sa nasud. Formal na nga giablihan sa Armed Forces of the Philippines kon AFP adlang Lunes ang Chaplain Resiliency Development Course kauban sa Canada. Matod sa AFP Public Affairs Chief nga si Colonel Cerces Trinidad, sa usa ka pahayag nga ang mga opisyal sa militar sa Pilipinas ug Canada may tambong sa opening ceremony sa The Westin Manila sa Mandaluyong. Ang Chaplain Resiliency Development Course gikatakdang ang mudagan hangtod sa Marso 21 o gihatag sa Canadian Directorate of Military Training and Cooperation. Si Trinidad namingon nga ang kurso nagtumong sa pagpalambo sa kahanas sa mga chaplain. Sa balita sa rehiyon. Asin Industry Boat Lantawon sa DTI Region 10, naroon mapalambo ang report. Atong dawaton mga kamisor pinagi ni Miss or Step Berganyo. Ayan mga kamisor, ato na sa balik-balikan mga kamisor si Miss or Step. Humain na sa atong pahinumdo mga kamisor at ang ipod ang detalye sa batang lokal o sa pulis balita. Ang tunga kuryente sa ako padayong permi, ako padayong Pilipino, numero 19. Ay, mga kaigsunan, 37 years na nagserbisyo ang padayong Pilipino sa Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Ako si Benjo Benaldo, former congressman sa Cagayan de Oro City o first nominee sa Ako Padayon Pilipino Party List. 37 years pagsugod pa lang ni Mayor Dongpoy Imano isip governor sa Misamis Oriental, gipadayon sa tanang governor sa Misamis Oriental ang iyang nasugdan ug nahimong mayor sa Cagayan de Oro sa 1998, gipadayon sa tanang mayor sa Cagayan de Oro kay tanan atong mga officials walay politika, naa silang kasing-kasing ang padayon Pilipino kay nakapag-seminar sila ug ilang gadalhon ang prinsipyo sa Ako Padayon Pilipino Party List. Mga kaigsunan, kung kanaan ka nga daghan malls, Ayala, SM sa Cagayan de Oro gintit kay ang Padayon Pilipino ang nagpaabre ana. Mga kaigsunan, sa 2006 nitindog ang Ako Padayon Pilipino para paubson ang bayranon sa kuryente sa Cagayan de Oro. Among gisuklan ug gifailan og kaso sa ERC ug nakadaog ang Cagayan de Oro, naka-refund sa kuryente sa 2006 ang Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Mga igsoon, kung gusto nimo nga mubarato ang kuryente, Ako Padayon Pilipino Party List permit. Miss Radio. Sa balita sa rehiyon. Asin Industry Boat Lantawon sa DTI Region 10, naroon mga palambo, nasa pikas linya mga kamisor, si Miss or Step Berganyo. Miss or Step, maayong buntag. Yes, Mr. Jones. Maayong buntag. Sa mga naminaw karon sa balita alas 11, Mr. Jones, no? Like sa karon diri sa may Dakbayan sa Cagayan de Oro, particular diri sa Dynasty Hotel, kung asa gipay higayon, Mr. Jones, ang kapihan sa Bagong Pilipinas, kung asa ang dinapit nga bisita, Mr. Jones, si Department of Trade and Industry Northern Mindanao Regional Director Roel Aklipan, Mr. Jones, o kinijuhos, no, sa Philippine Information Agency, sa pagpanguna sa Regional Director nga si Sir Frank Gumapon, Mr. Jones. So, daghan kayo ang naisigutan ni Sir Jones, no, sa DTI. Ginagit kini mga programa nila ni Sir Jones sa katauhan na labi na po diri sa Region 10 kung unsay ilang mga yatag ng mga serbisyo o paglantaw sa mga presyo, Mr. Jones, labi na sa mga konsumidor nga usay ka nang mag-overprice o isa na no, sa ilang ginalantaw. Mr. Jones, pero wala jud nakalingkawas sa pangutana, Mr. Jones, ang itong DTI Region 10 na si Mr. Roel Paklipan. Kay iba nag-trending mang jud karon ang asin ni Mr. Jones. Yes, Mr. Step, mo kaayo jud. Yes.
grabe sa trending ang asin ni Sir Joe. So mauna nga isa sa pangutana gi-follow up karon sa mga media ato sa kapihan kung unsay sitwasyon sa atong asin industry diri sa atong lalawigan or sa rehiyon kay lagi kung sa siya ka in demand ba or na-monitor ba nila ang presyo, Mr. Joe ug unsa ba niya Mr. Joe. So iyon sila nga naa sila ginamonitor kay naa-cover sa DTI ang iodized. Pero ang uban dili na nila malantaw kay lagi daghan man pud sila gitutukan nga ahensya Mr. Joe. So nating mga pipila pa pangutana nga gipangutana po nato sila kay kani magud ang alasinan ni Sir Joe ato pud ning na-cover ni last year ug ato ginang nasakyan din na diha na interview na to ang diha sa alubihid ang ilang alasinan kasi mga kanang gila tong mga sole farmers sa Mr. Joe so sa ilang mga ug mga hangyo. So natin mga pangutanan Mr. Joe sa to sa ipabati kini nga interview. Ato sa ipabati. Ardi na lang ko pangutana ang DTI man gud kay mohatag og mga machineries no labi na no sa mga tourism nga agriculture like parehas atong sa Olongki. Ang alasinan man gud is sa pag-adto namo didto sa area ang kulang nila isang makinarya. Ang yes sa alubihid na siya og ang ilang kulang is machineries gyud niya. Ang ilang man gahitabo didto is kuan-kuan na lang sila ba murag mano-mano. So naa sila gikinahanglan gyud nga kanang machineries naabay matabang ang DTI or mapasalig sa alasinan o sa asin industry sa alubihid. Ato pa bisitahan sa provincial office. Kay ang sa tuman natay mga facilities na pwede i-provide sa mga processors. So under our shared facilities na yung mga talambibang mga farmers. So atong pa sabihan sa ila. Hopefully kung qualify sila kay para matabang. Ay, so naagid ay. Pero kung inana kaning RD na may specific grant po sila nga kaning mo lang gid ni ko to kung pwede nang magahit pagkapuno para sa ilang project. Naman kita ko ang depende sa ilang project cost and needs. Pero ang kanang sa atong equipment 2025 wala na ready na ta for implementation. So kung mapasar sila sa which I hope sa sila sa requirements sa project dito na sa 2026 suppose. Sa district sa karon ang atong production sufficient sa atong needs. So wala pa tayo. Pero ang presyo na to sa matag kilo ana okay ra hapon wala bay pag-usab. So far wala tayo dadawat ang mga dito sa monitoring report na. Sa Parliamentary Council na nag-ingon sa mga irregularity sa presyo. Pero kamo ga survey gid mo ga kaning inspection mo sa mga tindahan na maligid asin. As in I try to check ano kung matiba sa dahon na mga jurisdiction. Check na. Are you guys smart? Yes, Mr. Joe, makatuno ang pamahayagan ni Sir Will Pagpanan sa DTI Region 10, ang regional director. So, mauna niyang lakang karon kay wala pa man naatuan gusto niya nga mas usika na sinha no sa ilang isang oriental na DTI ug malantaw ug mahibalaan no kung unsay ilang mga yango kay para pud matubag kung kini yango sa makinarya ug maulagi kay kung karon kanila kuha or sa ilang ihatag mo Mr. Jules kung makasar ang mga proyekto ni Mr. Jules matagaan sila ang budget pero dito na sa tuig 2025 Mr. Jules. So ato ning ulat-ulatan ni Mr. Jules kay maayo kini nga kalambuan niya no palong sugod sa alubihid kasi naging makalambo pa unta ang industriya sa asin diha sa alasinan sa may alubihid Mr. Jules. So maupat yun na ato nanipot ng balita gikan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro para sa kapihan sa Pilipinas sinisinis or stepwegan sa Miso Radio mo balita mo alagad mulinga. Daghang salamat Mr. Step no. Alang sa pagkatod pud mga kamis or sa kaning dugang kalambuan pod sa lungsod sa Lubihid anang kaning pagpalambo sa asin industry. So mga kamis human sa pahinomdom, ang detalye alas batang lokal at ang isa atong pagbalik. Mga kamisor, ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Taguluan sa pagdumala ni Mayor Nadia Imano Ilipe, kauban ang tibok konseho sa pagpanguna ni Vice Mayor Robinson Sabio, sila nagaimbita og nagaaghat kaninyo sa pagpaminaw sa ilang tulumanong padayon Taguluan. Dinhi inyong may bawaan ang mga dagkong kalihukan, programa ug kalambuan sa lungsod sa Taguluan. Inyong madunggan na matag adlaw nga Martes ug Huwebes sa may alas 12 paingon alauna sa kahaponon. Padayon Taguluan. Pinhi lamang sa Miso Radio 87.5 FM, mubalita, mualagad, mulingaw. Sa Taguluan Miso Radio. Alam sa balitang lokal.
Nagpahigayon ng road clearing inspection ang mga kawani sa Municipal Enterprise and Economic Development Office sa kadalanan sa sakop sa Taguluan Plaza. Ang mga kalihukan gipangunahan ni Ma'am Maricel Limano kauban sila DILG Taguan MLGO Miss Michelle Espinido, Tourism Head Mr. J.R. Pasqua, mga personahe sa Engineering Office, General Services Office o kwerpo sa kapulisan. Ang mga kalihukan nagtumong masunod sa mga vendor sa mga ordinansa. Nagipatuman naron malikayan ang mga obstruction o guban pa nga hagit nga mag-aapekto sa kadalanan. Alam sa balitang lokal. Gingong gilabayan og asin sulod sa wedding reception. Ang groom usa pa kini nagluya maurag nakamata og nakapangutana nganong gakaslon siya. Gikareport usab nga tanang plano sa pagpakasal. Hinimuan sa bride ug halos iyang lihok ang tanan gikan sa pagtawag sa wedding coordinator sa mga nalambigit sa bonggang kasal nga nabutang ug nahimong sunod-sunuran lamang ang groom sa tanan. Ang groom wala matud pay tingog gihulagway nga lutang ug atol sa mga photoshoot ang bride maoy permi magbuot. Kini ang version sa mga wedding supplier nga maoy niatiman sa bride sugod pa sa preparasyon hangtod kagahapon adlaw sa gikitakda na unta nga kasal. Alas 3 sa hapon ang kasal apan naabta na lang og gabi apan ang bride sige laghupot sa iyang phone. Ang bride magpahulat hulat na muingon siya. Kadali lang kay on the way na og moabot ang iyang daddy og judge. Ug mingon nga wala siya gikaptan nga cash kay tanan niya ATM, credit cards na sa iyang daddy gihog kay ihatag human sa kasal. Mao'y rason nga padayon sa pagpaabot sa mga giingon ni ining dili basta-basta nga mga guest. Diklaro sa wedding coordinator nga nabayran niya ang reception tungod kay adunay mihatag sa side sa groom apan dagan supplier mi panon sa Police Station 2 sa Kugon, Cagayan de Oro City Police Office kay wala gayud na bayaran. Matod sa wedding coordinator nga tinuod down payment first policy siya apan naluyog na lukmay sa mga pulong sa bride. Ang bride giingong lumad taga Davao City og daghan na ang giingong na scam niini. Karong panahon na ang duha na gikustudiya sa Police Station 2 sa Kugon. Gisuwayan usab og hinabi sa Miss Radio 7.5 FM apan dili magpa-interview ang bride og ang groom. Ang groom magsige lang og ingon nga wala siya kabalo ngano niabot siya sa ingon ani nga sitwasyon. Giases usab sa WCPD section ang bride kun naa ba kini problema human mibahad ang wedding coordinator nga mopasaka og estafa batok sa bride. Alam sa balitang lokal. Gipahigayon sa Lakbayan sa Cagayan de Oro ang 2025 PopDev Club Convergence. Ang gipahigayon sa City Tourism Hall, nagitambungan sa kapin na 300 ka mga PopDev kon Population Development Club leaders o teen center operators gikan sa 45 ka mga tungaan o nagkadaiyang stakeholders ni atong Petsa 8. Ato sa panagtapog itudluan sa Information Service Delivery Network on Adolescent Health and Development kon ISDN-AHG ang mga kabataan mahitungod sa referral pathways for children and adolescent. Samtang mihatag usab og updates ang buhatan sa CID kabahin sa Adolescent Health and Development Program sa syudad o gilusad ang tinuig nga Teen Credible Social Media Campaign Competition o search for the most outstanding school-based teen centers. Sa maong higayon, gipahigayon usab ang piliay sa bagong PopDev Club Federation Officers. Diin mi daog isip Federation President si Mr. Rod Aisander Tasi gikan sa Gusa Regional Science High School. Human sa pahinomdom ni Talia sa pulis, balita. Hilig ka ba mong inom og kape, tsaa og soft drinks o hilig mo kaon og mga halang, aslom og mga asin nga pagkaon lakip na niini tsokolate? Yes, lami kaayo ang naandan. Pero kahibaw ba ka nga usag kinik sa hinungdan sa heartburn? Nasayod ba mo nga ang heartburn sagad bation kung adunay acid gikan sa tiyan nga musaga paingon sa dughan. Lakip sa mga sintomas mao ang pag-aslom sa tiyan. Kasukaon, init nga gabation sa dughan o baka aslom nga matilawan sa baba. Pero worry no more, kay adunay Cremeles Cool Relief na alang sa heartburn relief.
Ang Kremel is cool relief usa ni ka liquid antacid nga naa sa sachet. Paspas ang epekto ni ini, lami sa panglasa, dili isama sa lami sa tambal ug naghatag proteksyon sa inyong tiyan. Gawa sa very affordable nga presyong tag 31 pesos lamang matag sachet, mapalit pagid kini sa inyong mga suking parmasya. Alang sa heartburn, magdala kanunay sa Cremeles Cool Relief aron padayon nga ma-enjoy ang imong ginhawa sa kaon, labi na gyud sa imong paboritong pag-inom og kape. Coffee is life, but Cremeles Cool Relief is lifer. Unilab yan. Sa pulis, balita. Nadagpan ang duha ka individual human sa malampusong bypass operation batok sa ilegal nga droga ni atong alas 4:13 sa buntag ni atong Marso 10 sa Poroca, Mangostan, Barangay Kulabay, Tabina, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipahigayon sa Tabina Municipal Police Station ug Zamboanga del Sur 2nd Mobile Force Company uban sa pagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 9. Ang mga nadakpan gihulagway isip 33 anyos ug 22 anyos nga mga lalaki, parehong residente sa Tabina. Nakumpiska sa mga otoridad ang tulo ka gagmay nga heat-sealed plastic sachet nga gituhang shabu. Lagi pang gigamit nga 500 peso nga mark money. Isa ka Infinix cellular phone, isa ka puti nga plastic container, isa ka Honda RS125 nga motor, black ug blue nga adunay karaang plaka. Sumala sa report, ang mga nakolektang ebidensya ipaabot sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa mas tukmang pagsusi. Samtang mga sospek gipabilin sa kustodiya sa Tabina Municipal Police Station aron masubay ang ilang posibleng kalambigitan sa ubang drug-related activities o mapasaga ang tukmang kaso batok kanila. Atong oras, alas 11:39 sa Kabuntagon. Atog kaninyo ni Kapitan Romeo Bagcaro kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Mga kamisor, inyo nabati mga nay sa mga balita karong oras ang hatod kaninyo sa Miso Radio 7.5 FM. Alas sa reklamo og suwisyon ni padangat lamang kana sa Miso Radio official Facebook page. Kini yung tigbalita, Miss or Julina Luab sa Miso Radio. Mo balita mo alagad, mulingaw.